huwag ka na mag-abroad pag ang naiwan mo sa Pinas hindi marunong magmalasakit sa'yo, kahit anong sikap mo at pagtitiis walang mangyari. Hindi pahalagahan ang pagsasakripisyo mo sa kanila, baliwala yan kahit subuan mo pa sila pati kamay mo kainin nila. Subok ko na yang mga taong ganyan ang ugali, kahit anong kabaitan ibigay mo sa kanila susuklian ka ng hindi maganda. Kaya dapat tropa kung ganyang mga klaseng tao iwanan mo sa Pinas dahil mang ibang bansa ka, 50-50 lang ang pagtitiwala, yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako sa ibang bansa, kayod ng kayod, at nagtitiis, dapat magmalasaki sila sa pinaghirapan ko, dahil para sa kinabukasan namin. Pero ang ginawa nila nagpasarap-sarap lang, hindi pinahalagahan nila ang pinaghirapan ko na pera. Pag sabihin ko magtabi kayo kahit pakunti-konti sa bangko oo agad ang sagot, pero noong pagbakasyon ko kahit $5 walang naibangko, wala akong kaalam-alam may utang pa sila sa lending, hindi nila sinasabi sa akin, tinago nila. Kaya nalaman ko dahil mayroong nagmalasakit na kapitbahay namin, nagsumbong sa akin. Kaya noong pagbalik ko dito sa ibang bansa, binago ko ang pamaraan sa pagpadala ng pera. Pinadala ko lahat pero ako na mismo ang nagsasabi sa kanila kung anong gawin nila sa pera, budget nila ang kalahati. Ang kalahati naman ng pinapadala ko binibili ng materialis at lupa, para makapagpatayo kami ng bahay, pero ang resulta na pornada pa rin. Dahil pagbakasyon ko ulit hinanap ko sa kanila ang materialis at lupa, para itayo ko na ang bahay. Kaso sumagot lang sa akin na nagastos nila ang pera na para sa materialis, nakakashock. Yung akala mo miran tapos wala pala, kasi pag magtanong ako yung hindi pa ako nagbakasyon tungkol sa materialis ko nabili na ba, ang sagot oo agad nakabili na. At noong nagtanong naman ako tungkol sa lupa na pinabili ko, okay na daw nabayaran na. Kaya kahit papano medyo okay lang sa akin. Kahit sablay ang materialis hindi nabili nila pero miran ang lupa. Yun nga lang noon nagkita kami sa may-ari ng lupa na nagbinta ay siningil ako dahil hindi pa bayad lahat, kaya pagbalik ko uli dito, binago ko na naman ang pamaraan sa pagpapadala ko, budget na lang talaga nila binibigay ko. Pero sinabi ko sa kanila kung kapusin kayo sa pera sabihin ninyo sa akin. Kaya ako na mismo ang nag-ipon, isip ko okay ta makagawa na ako ng bahay pagkatapos ng kontrata ko. At isip ko hindi lang bahay baka makaumpisa ako sa pagninegosyo, pero ang resulta palpak pa rin, bigla akong nagulat, wala akong kaalam-alam, na ang dami palang inuotangan 3 lending, meron pang mga otang sa kapitbahay. Ang masaklap ako ang siningil sa inuotangan nila, hindi ko rin naman kayang tiisin kaya binayaran ko, sa awa ng Panginoon, isa na lang ang hindi ko nabayaran at hindi na rin kalakihan. Mahirap pag mang ibang bansa tayo, tapos ang iwanan natin dyan sa Pinas walang malasakit at walang pakialam pag ganyan. Kahit dito na ako matigmaok sa panarbaho wala pa ring mangyari. Mga tropa kung kayo kaya sa kalagayan ko, anong gawin ninyo? Paki-comment na lang mga tropa. At bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo. Sana suportahan ninyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV sa pamaraan ng pagkalimbang ng notification bell at subscribe button. Maraming salamat at sa sunod na namang upload ko mga tropa. Bye bye at mabuhay.